Pag sinabi nating soberanya, yung kalayaan ng Diyos na magpasya, gumawa ng mga bagay sang-ayon sa kanyang naisin at walang pwede mang magtanong, questionin, no, o hadlangan ang layunin ng Diyos. Ang lahat ay nagsimula sa ating Diyos. Lahat ng mga bagay na nilikha. At ang lahat ay nangyari sang-ayon sa Kanya. Kung gayon, para saan ang lahat? Para rin sa ating Diyos, para sa Kanyang kaluwalhatian. At yan ang tema ng Biblia. Kung titignan natin in Genesis chapter 1 in verse number 1. Genesis chapter 1 verse number 1, sabi diyan ng talata na yan, in the beginning God created the heaven and the earth. Lahat ng bagay ay nagsimula sa Diyos. Walang paliwanag, walang pagtatanggol sa Diyos. Believe it or not, merong Diyos. Kung ayaw mong maniwala, problema na yun ng isang tao. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, nang pasimula, siya ang simula, siya ang sanhi ng lahat ng mga bagay. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Now, if we will go to Revelation, so nagsimula tayo sa unang talata, punta naman tayo sa huling aklat, and that is the book of Revelation. Revelation chapter 1, verse number 8. Sabi po rito ng talata na ito, Revelation chapter 1, verse 8, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. So in Genesis 1:1, lahat ng bagay nagsimula sa Diyos at paano yan matatapos sa ating Diyos din. No, siya ang simula, siya ang katapusan. At lahat ay nalalang sa pamamagitan ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, for by Him were all things created. No? Pag tumalo naman tayo sa verse 17, and He is before all things, and by Him all things consist. Lahat ay nalalang sa pamamagitan niya. Lahat ay nalalang para sa kanyang kaluwalhatian. Yun din po ang sinasabi ng Romans chapter 11 verse 36 na siyang ating teksto sa gabing ito. So sa madaling salita, ang Panginoong Hesus ang sanhi ng pagkalalang. He is the power of creation. At merong view in theology, yung tinatawag na theist. No, ibig sabihin, naniniwala rin sila na may Diyos, pero pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat, pinabayaan na ng Diyos. No? Pero hindi po yung totoo sapagkat ang Diyos din ang nagpapanatili ng lahat ng mga bagay na nalikha. No? Ang lahat ng mga nilikha ay sumusunod sa kanyang kautusan. No? Paano ang mga planeta? Hindi sila nagkakabanggaan. Paano ang kalikasan ay merong sariling buhay? Lahat ng mga bagay na ito ay sumusunod sa Diyos. Tignan natin sa Isaiah 40 verse 26. Isaiah chapter 40 verse 26, lift up your eyes on high, and behold who had created these things, that bring it out their hosts by number. He called them all by names, by the greatness of His might, for that He is strong in power, not one faileth. No? Biruin ninyo po, pati yung mga bituin sa langit, no? Hindi nga natin alam anong mga pangalan yan, although pinangalanan natin, pero ang Diyos, alam niya ito. Sabi doon, He calleth them by names. Ganon kamakapangyarihan ng ating Diyos. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. So, siya ang sanhi, He is the power of creation, He is the preserver of creation, and He is the purpose of creation. No? Para saan ang lahat ng mga bagay na nilikha? Para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. No? Sabi nga doon, nung nilikha niya yung lahat, it was good, pero nung ginawa yung tao, it was very good. Sino yung naka-appreciate? Sino yung na tumingin doon sa mga bagay na nilikha? Ang Diyos din po.
sa Kanya ang kalwalhatian. Ganon din naman sa ating kaligtasan. Sino ang nakaisip ng kaligtasan natin? Saan nagsimula yun? Anong punot dulo ng ating kaligtasan? Ang Diyos. Siya ang nakaisip noon. Siya ang nagplano noon. At binayaran yon ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. And because of the Holy Spirit, we are sealed and we are secured. So nakita niyo yung role ng Trinity in our salvation. Lahat ay iniakda, itinadhana, itinakda ng Diyos at wala tayong ibang ginawa kung di manampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ganon din naman sa ating sanctification o yung ating pagiging banal. No? Kaya ba nating maging banal? Wala pang 1 minuto, may masama na tayong iniisip. Pero bakit nagiging posible ang kabanalan? Dahil sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi ng banal na kasulatan that be holy for I am holy. Hindi tayo nagiging banal para maligtas, bagkos yung kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus ang nagiging dahilan upang tayo ay maging banal. Merong ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Ganon din naman sa pagbibigay or sa ating stewardship. Ano po? Technically, kung talagang susuriin natin ng maigi at magiging metikuloso tayo, wala naman talaga tayong pwedeng ibigay sa Diyos. Kasi ang Diyos, ang lahat ay sa Kanya. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kung titignan nyo dito sa 1 Chronicles chapter 29, in verse number 14. 1 Chronicles 29 in verse number 14. But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Kung ano man yung aming binibigay ay galing din sa Diyos. So technically, wala tayong pag-aari, wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos. Kung ano mang meron tayo, ay siyang galing din naman sa Diyos. Lahat ay sa Diyos at lahat ay para sa Kanyang kalwalhatian. Ganon din naman sa paglilingkod. Ano bang kakayahan meron ka? Ano bang talento meron ka? Hindi ba galing din yan sa Diyos? No? So 3 bagay, Pastor, anong kinalaman yan sa ating pananalangin? No? Sapagkat yung triangle na yon, no? Na hugis na yon, it will become a diagram, especially in our prayer. Sabi doon, mula sa Diyos, dahil sa Diyos, para sa kalwalhatian ng Diyos. Lahat ay sa Kanya. So, paano ba nagiging epektibo ang ating panalangin? Number 1, we have to understand the origin of an effective prayer. Ano ba ang pinagmulan ng panalangin na epektibo, no? O mabisang panalangin? Well, the origin of an effective prayer is the purpose of God. No? Ano bang layunin ng Diyos? So, ang isang panalangin na epektibo, mabisa, ay isang panalangin na makalangit. Kaya mo bang sabihin yung panalangin mo makalangit? So, ibig sabihin, para matawag natin na yung panalangin natin ay makalangit, dapat nagsimula rin yan sa langit. Ang Diyos ang may plano niyan, ang Diyos ang may layunin niyan. At kung yan ay galing sa langit, kakampi natin ng Diyos, kasama natin ng Diyos, at makakaasa na tayo na siya ay tutugon sa ating panalangin. Pag tayo ay nananalangin, hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao o paraan ng tao. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, ng kapasidad na manalangin? Kung alam rin naman ng Diyos ang ating hihingin bago pa tayo manalangin. Pwede bang ang panalangin ay masagot kung hindi pa natin to hinihingi o sinasabi sa panalangin? Pwede ba tayong pagpalain kung hindi natin to idudulog sa pamamagitan ng panalangin? Tingnan po natin in James chapter 4 in verse number 2. James chapter 4 verse 2. Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not.
Gusto nyong magkaroon, pero hindi nyo naman hinihingi. Hindi tayo pwede pagpalain ng Diyos kung hindi naman natin sinasabi sa panalangin. Hindi tayo pwede bigyan ng Diyos kung hindi naman tayo marunong humingi. So, binigyan tayo ng kapasidad, ng kakayahan ng Diyos na manalangin, dumulog sa Kanya. Hindi natin pwede baguhin ang isip ng Diyos, ang plano ng Diyos. Pero the moment that we pray, anong ginagawa ng Diyos? Sabi diyan, praying is God's way for us to work with Him. Binibigyan tayo ng pribilehiyo ng Diyos para kumilos, gumawa, kasama siya. Tingnan niyo po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1. 2 Corinthians chapter 6 verse 1, sabi ng talata na yan, we then as workers together with Him. No? Anong tawag sa atin? Kamanggagawa, no? Kasamahan, as workers together with Him. So, ang Diyos ay may ginagawa sa daigdig na ito, may plano siya sa daigdig na ito, may plano siya sa sangkatauhan, at kung tayo ay dumudulog sa Kanya, nananalangin sa Kanya, sumasangguni sa Kanya, ano pong ibig sabihin nun? Kasama niya tayong gumagawa. Nagiging instrumento tayo ng Diyos para maganap ang kalooban niya sa daigdig na ito. We work with God as we work with one another. We work with God as He administer His creation. No? Kasama tayo, no? Sa Kanyang pangangasiwa sa daigdig na ito. At anong layunin ng Diyos? Ang layunin ng Diyos, ang sangkatauhan ay makilala ang ating Panginoong Hesus. Tayo ginagamit niya bilang instrumento. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na ito kahit wala tayo. Kaya ng Diyos na magligtas kahit na hindi mo ibahagi ang mabuting balita. Pero bakit niya tayo binigyan ng pribilehiyo na manalangin, lumakad kasama siya, sumangguni sa Kanya? Because this is what we call fellowship. This is our fellowship with God. Kasama natin ng Diyos habang ginaganap natin ang Kanyang plano at layunin sa daigdig na ito. So, pribilehiyo. This is a privilege for us to work with Him. And then number 2, praying is God's way to bond with us. Diba? Yun yung paraan ng Diyos. Pag nananalangin tayo, yun yung paraan ng Diyos para magkaroon ng pagtibayin yung ating relasyon sa Kanya. Tingnan natin sa 1 Thessalonians 5:16 up to verse number 18. Rejoice evermore. Matuto tayong magalak. Pray without ceasing. Manalangin na walang patid. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Maging mapagpasalamat, maging mapanalanginin, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa atin. No? Na pagtitibay natin yung relasyon natin sa Diyos. We spend time with God through prayer. Parang sa pamilya rin, hindi ba? Kapag kayo nag-i-spend kayo ng time together, namamasyal kayo, nagkwekwentuhan kayo, nandun yung bonding. Pinagtitibay ninyo yung relasyon ninyo. No? So, ganun din sa ating Diyos. The moment that we spend time in prayer, mas lalo nating pinagtitibay yung ating relasyon sa ating Diyos. Also, sabi diyan, praying is God's way to disciple us. No? Kapag tayo nanalangin, hindi naman pare-pareho ang sagot ng Diyos sa panalangin natin. Minsan binibigay niya, minsan hindi. No? Pero kung ano man ang ibigay sa atin ng Diyos, meron siyang leksyon na tinuturo sa atin. Sabi ng Psalm 66 verse 18. Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. No? Kung ako ay may kasalanan sa aking puso, ako'y may iniingatan, ako'y may tinatagong kasalanan. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ang Panginoon ay hindi ako pakikinggan.
So, maybe kaya hindi dinidinig ng Panginoon yung panalangin mo, meron kang kasalanang hindi nahihingi ng tawad. So, sa bawat tugon niya sa ating panalangin, meron siyang mensahe na gustong ipaabot sa bawat isa. Tinuturuan niya tayo, tinetrain niya tayo. That's the meaning of the word disciple. Tagasunod niya tayo at tinuturuan niya tayo sa lahat ng aspeto ng ating paglalakbay, pamumuhay bilang mananampalataya. Ang panalangin ay nagsisimula sa Diyos. Ibig sabihin, tayo ang sumusunod sa Diyos. Hindi tayo, ano ba yung kaisipan na yun? Yung name it, claim it. Ano bang gusto mo? Pangalanan mo, kunin mo, panghawakan mo. Paano kung hindi gusto ng Diyos para sa'yo? Yun yung tinatawag natin na name it, claim it. I-claim mo na yan. Diba? Hindi nga gusto ng Diyos para sa'yo. Iba nga yung plano niya. So, kailangan, para panghawakan mo, tiyakin mo na yun yung gusto ng Diyos sa'yo. Yun yung gusto ng langit para sa'yo. Pero kung hindi, nag-a-assume ka lang. No? Dito nga sa Luke chapter 5, verse number 1, up to verse number 11. Hindi na natin po babasahin itong talata na ito, pero sasabihin ko na lang sa inyo yung kwento. This is the time na sila Simon, nangisda sila ng magdamag. Pero walang huli. Yung Panginoon pumunta sa kanila, sinabihan sila Peter na pumunta muli kayo. No? So, ibig sabihin, tanghali na ito or umaga, sinabi ng Panginoon sa kanila, pumunta uli kayo sa malalim na bahagi at mangisda kayo. Sinabi nila Peter, nangisda na po kami, buong magdamag. Bilang isang expert na fisherman, ibig sabihin, ginawa niya na yung best niya para makahuli ng marami. No? Pero tignan ninyo sa Luke chapter 5, verse number 5. Luke chapter 5, verse number 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. So siya ay isang expert na fisherman. At sabi diyan, and have taken nothing. Ginawa na namin yung buong lakas, buong kaalaman bilang mangingisda. Di ba parang ganun sa buhay natin minsan, ginawa na natin ng lahat. Pero parang walang nangyayari. Pero sabi dito ni Peter, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Pero dahil sinabi mo, sinabi ng iyong salita, ako ay mamamalakayang muli. No? At nung binaba niya yung kanyang lambat, sinabi dito, halos mapunit yung kanyang lambat. So, before you claim it, make sure yan ay galing sa Panginoon. No? Pero hanggat hindi mo natitiyak na yan ay galing sa Panginoon, huwag mo kalampagin ng langit. No? At sabihin mo na ibigay ang bagay na yan sa iyo. May gustong ituro ang Panginoon sa bawat isa. So that's the origin of prayer. Saan nanggagaling yung kapangyarihan ng mabisang panalangin? Sa layunin ng Diyos. No? Thy will be done. Hinahanap natin yung kalooban ng Diyos. And then number 2, the operation of an effective prayer. Paano natin makukuha yung mabisang panalangin? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So saan nagsimula ang panalangin na mabisa? Sa Diyos. Paano natin makukuha yung panalangin na yun? Sa pamamagitan pa rin ng Diyos. No? Prayer is from God and through God. Tingnan nyo po sa Romans chapter 8, verse number 5 up to verse number 7. Romans chapter 8, verse 5 to 7. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. So dito tinasabi, kung tayo lang bilang isang tao, wag natin idama yung espiritualidad. Wag natin idama yung pagiging Kristiyano. Kung bilang isang tao lamang, aminin natin, wala tayong gana manalangin. Nakakatamad manalangin. Nakakaantok manalangin. Kung yung laman lang ang pag-uusapan. Kaya nga sabi niya dito, after the flesh, do mind the things of the flesh.
but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Verse number 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind, ano pong sabi niyan, is enemy, kaaway ng ating Diyos, enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So kung tayo sa laman lang, ayaw natin manalangin, ayaw natin ng mga spiritual na bagay, ayaw natin manalangin, nakakatamad manalangin, nakakaantok manalangin. Pero kung spiritual, no, magagawa natin. In other words, sino yung nagbibigay sa atin ng desire? Sino yung nagbibigay sa atin ng pagnanasa na manalangin? Ang Diyos din. No? Siya din yung nagpapaalala sa atin, hoy anak, kailangan mo ng manalangin. Verse number 15, talon tayo, the same chapter. Ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So the word Abba, Father, this is the closest endearment na pwede mong gamitin during that time para tawagin ang iyong ama. No? So, ngayon marami na. Daddy, dada, diba? Tatay. Pero, dito, ang gusto lang niya sabihin sa atin, because you are Spirit-filled, you have the Holy Spirit, and you are listening to the Holy Spirit, sabi doon, mas nilalapit mo yung sarili mo. Ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa na manalangin. Kasi kung sa atin lang, ayaw nating manalangin. Ayaw natin magbasa ng Bible. No? So He is giving us the desire to pray. Next, He is giving us the direction to pray. Ano bang ipapanalangin mo? Ha? Hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Tingnan natin sa Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi dito, ang Diyos ang magbibigay ng iyong pangangailangan. Hindi po sinabi ng talata na ito na ang Diyos ang magbibigay ng iyong luho. Ang Diyos ang magbibigay ng iyong mga gusto. No? Kasi yung luho, yung gusto, iba yon sa pangangailangan. Sometimes, we want things we don't need. May mga gusto tayo, hindi naman natin kailangan. Sometimes, we need things we don't want. May mga kailangan tayo, hindi naman natin gusto. No? And sometimes, we want things we already have. May mga bagay tayo na nasa sa atin na, pero hinihingi pa natin sa Diyos. Di ba? Nananalangin tayo ng, Panginoon, pwede ba magpadala ka ng mag-share ng gospel sa relatives ko? Ikaw na yung sagot sa panalangin mo. Alam mo naman yung gospel. Marunong ka naman mag-share ng gospel. So, sino yung sagot sa panalangin? Di ikaw. Ba? Ibig sabihin, yung hinihingi mo sa Diyos, nasa sayo na eh. Panginoon, pwede ba bigyan mo ko ng pera pang offering? Asan na yung binigay sa'yo ng Panginoon na pera? Hindi ba? Yung hinihingi mo, nasa sayo na rin. Ang kailangan mo lang, ipagkatiwala sa Kanya. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Tingnan natin sa Matthew chapter 16, verse 19. Matthew 16, verse 19. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Sipin nyo yun. Gusto nyo bang makuha yung susi ng langit? Ha? At sabi niya dyan, and whatsoever thou shalt bind on the earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Pastor, ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung anong ginagawa natin dito, pinapayagan ng langit. Ha? May approval. Sige, gawin mo yan. Tama yan. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang layunin ng Diyos. No? Kakampi natin ang langit. Praying is knowing God's plan and joining Him. Tingnan nyo itong halimbawa ng Panginoong Hesus sa pananalangin.
in John chapter 5 verse 19. John chapter 5 verse 19. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. So nandun yung pagpapasakop ng ating Panginoong Yesus sa kalooban ng Ama. Ganon din naman tayo. Ano bang plano ng Diyos sa buhay natin? No? Alam nyo, sa Old Testament, kapag merong mga sacrifice, kapag merong handog, anong ginagawa sa handog? Sinusunog. At pag sinabi nating sinusunog, walang natitira. Lahat na naaabo. Ngayon, sa ating kasalukuyang panahon, naghahandog pa ba tayo? Hindi na. Bagkos, yung handog, buhay. Tingnan natin sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Ano daw yung pipresent natin? Yung ating sarili, yung ating pagkatao, yung ating katawan, bilang ano? Buhay na handog, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? So, ibig sabihin, nandun yung buong pagpapasakop, no? Yung sarili mo, isip mo, puso mo, nandoon, itinatalaga mo sa ating Diyos. At ang Diyos ay ginagamit ka, no? Sabi dito, this is your reasonable service. At kapag ikaw, binigay mo yung sarili mo sa Panginoon bilang kaing buhay, anong mangyayari sa'yo? Babaguhin niya yung iyong pag-iisip. Sabi sa verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, una, binibigyan niya tayo ng desire para manalangin. Kasi kung tayo lang ayaw nating manalangin, binibigyan niya tayo ng direksyon para manalangin. Ano ba ang dapat nating hingin? Ano ba ang ating dapat sabihin? And then also, number 3, He give us the dynamics. Pag sinabing nating dynamics, merong pagbabago, merong progreso. Dati mahina yung pananampalataya mo, ngayon ang lakas-lakas na ng pananampalataya mo. Dati naman yung iba ang lalakas ng pananampalataya, ngayon nanghina na. Bakit ganon? Kasi sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Parang mga cellphone lang din natin yan, no? Hindi ka nagre-recharge, eh. Ba? Kaya nalulobat ka, nababattery empty ka. Ba? Paano tayo makakapag-recharge? Kailangan natin ng salita ng Diyos para lumakas tayo. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. No? Kaya napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga nitong mga preaching na ating napakikinggan. No? Ako nga, natutuwa nga ako sa mga nagiging mensahe natin. Ngayon, ang topic natin this month ay financial faithfulness. No? And then sa afternoon, yung mga preacher natin sa hapon, sinasabayan nila yung tema natin. Ano? At natutuwa naman ako kasi may mga bagay na hindi ko napag-aralan na naririnig natin dun sa mga mensahe sa hapon. No? At ibig sabihin, lahat tayo natututo sa mga napakikinggan natin. Kasi ang salita ng Diyos ay mayaman sa aral. No? Kaya, kailangan nating makinig. No? Kailangan nating, sabi dito, hearing, ibig sabihin nun, maunawaan. Hindi ka lang nakikinig kasi merong nakikinig, lumilipad yung isip. Merong nakikinig pero yung tenga niya na kay pastor, yung tenga niya nasa katabi niya. Di ba? Maraming ganong nakikinig eh. Merong nakatingin sa'yo, tanungin mo dun sa sinuro mo sa'yo, hindi niya naintindihan. No? Pero ang sinasabi ditong pakikinig, yung nauunawaan niya, yung napakinggan niya, at ina-apply niya sa kanyang buhay. Yun yung sinasabi ng Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Tayo ba, inuunawa ba natin yung mga napakikinggan natin? No?
tinitake notes ba natin? No? Sinusulat ba natin para pag uwi natin, pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin? Paano ko ba ito i-apply sa buhay ko? So number 3 and the last, the objective of an effective prayer. Ano bang layunin? No? Ano bang objective ng isang mabisang panalangin? Sabi dito, God's praise or the praise of God. No? Pagka binigay sa iyo ng Diyos yung panalangin mo, ano sasabihin mo? To God be all the glory. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang kaluwalhatian. Minsan tayo, nananalangin tayo, gusto natin kahati tayo dun sa kaluwalhatian. Kasi magaling ako, kasi matalino ako, kasi mahusay ako, kasi may pera ako, and so on. Sabi ni James, sa James chapter 4 verse 3, bakit hindi nyo nakukuha yung mga panalangin ninyo? Kasi gusto nyo para sa inyong sarili. Ayan, no? Ye ask and receive not because ye ask amiss, that they may consume it upon your lust. Selfish kayo, no? Makasarili. Pero hindi dapat ganon. No? Nananalangin tayo dahil ang gusto rin natin para sa kapurihan at sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Thanksgiving, enjoy the gift. No? Pagka binigyan ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, nagpasalamat ka, at sinabi mo salamat, ibig sabihin nun, kinikilala mo na pinagpala ka, binigyan ka ng blessing. Pero kapag pinuri mo ang Diyos, sinamba mo ang Diyos, sabi diyan, praise, enjoy the giver. Huwag mo lang i-enjoy yung blessing. Huwag mo lang i-enjoy yung gift. I-enjoy mo yung pinanggalingan ng gift, ang Diyos. No? Sabihin mo, in the end, to God be the glory. No? Kaya anumang makamta natin sa buhay, no? Mga young people, matapos man kayo sa pag-aaral, makuha nyo man yung pangarap nyo, no? Ano man, makatanggap man kayo ng honor sa school, award sa school, hindi mo naman nakuha yan dahil sa sarili mo eh. Dahil sa Diyos. No? At the end, sa Kanya mo ibalik ang papuri. No? Kaya nga tayo, pag nananalangin tayo, tignan natin sa John chapter 14, verse 13. We will close with this one. John 14, verse 13. And whatsoever ye shall ask in my name, kaninong pangalan? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nga pag natatapos tayo sa panalangin, sinasabi natin, sa pangalan ng Panginoon. No? In the name of Jesus. Yun sinasabi natin. In the name of Jesus, we pray. No? In Jesus' name, we pray. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. So nanalangin ka, kanino mo hiningi? Sa pangalan ng Panginoon. At pag binigay sa iyo, sinong mag-glorify? Ang Panginoon pa rin. No? Hindi para sabihing magaling ka, mahusay ka. Lahat ay nakuha natin sa Panginoon. And there is no substitute in prayer. Wala tayong pwede. Sabi ko nga sa inyo kanina, nakakatuwa yung mga mensaheng napapakinggan natin every Sunday afternoon. No? Nakaka-bless. Pero alam nyo ba, yung blessing ng preaching, hindi natin pwede ikumpara sa blessing ng praying. Iba yung blessing ng pakikinig ng sermon, ng mensahe. Iba yung blessing ng pananalangin. Magkasabay yun. Kaya nga sabi ng mga bata read your Bible, pray every day. At kung minsan, kahit kaming mga nagpipreach, mas na-appreciate ko, ako bilang pastor, mas na-appreciate ko yung blessing ng pananalangin kaysa sa pagtuturo. Bakit? Kasi pag nagtuturo ka, pag nangangaral ka, napapagod ka. Ha? Buti nga yung mga deacon natin may ma-assign na isa, tapos medyo matagal na yung pahinga niya para makarecover siya uli. Si pastor, every Sunday, pag natuturo ka,
napapagod ka, ano na naman kayang mensahe ko next Sunday? Di ba? Nauubusan ka rin eh. No? Pero pag nananalangin ka, lumalakas ka. So iba yung pagpapala ng pangangaral, iba yung pagpapala ng pananalangin. At hindi natin pwedeng ipagpalit yung dalawa. No? Kaya, kailangan nating matutunan na manalangin. That's the secret of the efficacy of prayer. The purpose of God, the power of God, and the praise of God. We can say in the end, to God be all the glory. Tayo ay sandaling yumuko at pumikit. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito that we have understand the effectiveness of prayer. Bakit ito mabisa? Kung aming hahanapin ang inyong layunin, kung kami magtitiwala sa inyong kapangyarihan, kung kami ay nanaisin na ibigay ito para sa inyong kaluwalhatian, we can expect na anuman ang aming hingin, ito'y inyong ibibigay sa amin. Most of the time, humihingi kami at hindi namin nakukuha dahil meron kaming masamang motibo. Meron kaming pangsariling motibo. O maybe may kasalanan sa aming buhay. Pero turuan niyo po kami na palagi naming hanapin ang kalooban ninyo, ang layunin ninyo, ang kapurihan ninyo sa aming buhay. Pinagkakatiwala po namin ang mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay tutungo na sa ating prayer time. So tayo po ay pumunta sa ating mga prayer group. Tayo ay